ikinanta ni Aplaska, ito pong si Senator Robin Hood Padilla, na kung saan mga kababayan, ito daw po yung kasama ni Senator Bato de la Rosa, or ito yung sumama kay Senator Bato mga kababayan para makalabas po ng Senado, at sumakay daw po itong dalawa sa sasakyan palabas ng Senado. So ngayon ito, pakinggan po natin. Meron po bang tumulong kay Senator Bato de la Rosa na lumabas ng Senate premises? Kanina umaga. Yung nakita po namin sa CCTV at saka yung report po ng ating mga security personnel na nakita po si Senator De La Rosa at si Senator Robin Padilla na naglakad at sumakay sa sasakyan at lumabas sa premises ng Senate about 2:30 ng madaling araw. Yon! Ibig sabihin, confirm mga kababayan, na si Senator Robin Hood Padilla nga ang tumulong dito po kay Senator Bato de la Rosa para makalabas po mga kababayan ng Senate premises at para makatakas na etong si Senator Bato. Anyway, tuloy pa natin ha. At ito lang din po ang alam nyo, wala kayong alam anything else other than yung sa CCTV po. Kahit po under your protective custody po si Senator Bato de la Rosa. Hindi ko po alam. Yun lang po ang nalaman ko. Pero ako po, regularly, binibisita ko po everyday si Senator De La Rosa doon sa kanyang opisina para po siya kumustahin, being part of my job as the Sergeant at Arms. Kaya may mga napapag-usapan naman kami bilang magkaklase, pero hindi ko po alam yung kanilang intention na umalis dito sa Senado. Sir, wala po. So ibig sabihin pala talaga mga kababayan, may plano talaga itong mga ito na samantalahin mga kababayan yung gulo diyan po sa Senado, yung problema na nangyari or yung drama na nangyari diyan po sa Senado. Kasi nga, kung mapapansin po ninyo, bandang 2:30 daw po na madaling araw, talagang sumibat na itong si Senator Bato de la Rosa at itong si Senator Robin Hood Padilla nang magkasama. So ibig sabihin, talagang tinulungan nga allegedly ni Senator Robin Padilla itong si Senator Bato para po makaalis na ng Senado. Po bang liability ang Senate noon na nakaalis po ng facility si Senator Bato de la Rosa? Kasi po ang sinasabi ng NBI, kaya hindi nila itiniretso yung pag-aresto kay Senador Bato because na bilang pagrespeto na nasa kustodiya ng Senado si Senator Bato. Assuming na kapag kailangang iharap sa korte, responsibility rin daw po yun ng Senate. Dagdagan ko po, sir, yung tanong ni Mase. Kasi pag-apak sa labas ni Senator Bato kung may nag-comment dito, sabi ni Mamiya Dizon, pinigilan pa nga daw ng Sergeant at Arms nung nakita na umalis ng Senado. Naniniwala ba kayo doon? Na pinigilan nila? Kita nyo naman mga kababayan, ako in my personal opinion hindi ako naniniwala dyan na pinigilan nila yan. Sadyang hinayaan nila na makaalis etong si Senator Bato kasama etong si Senator Robin Hood Padilla. Kasi mga kababayan, may nakita rin kasi sasakyan na kung saan, sabi nga dito sa 1PHO, sino ang sakay? Sila Senator Robin at Senator Bato ang sakay. Patanong yan mga kababayan So eto, yung paglabas ng sasakyan Hindi ko din kasi alam mga kababayan na may grandiya pala itong si Senator Robin Padilla. Ang pagkakaalam ko na sasakyan niya, Fortuner talaga na naka-bulletproof. Fortuner na kulay puti. Yan parang ito nga yun Yan. Diba mga kababayan, yan po yung sasakyan na na lumabas na hinihinalan dyan po sa kay si Senator Robin Padilla at ito pong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon tuloy pa natin yung paliwanag ni Aplaska. Decide sang umalis na dyan. Kung may mangyaring hindi maganda sa kanya, yes, sino yung responsable doon? Tama. What covers Linawin ko lang po custody? yan, katulad nung nasabi ng aming Senate President, the privilege of protected custody ay ito po inoffer ng Senado kay Senator De La Rosa at inabil naman niya. Nagpunta siya dito sa Senado, nakailang araw siya dito. Pero po katulad ng nasabi ni Senate President, kung siya ay kusang loob na umalis,
wala na naman po kaming magawa. Kaya lang ngayon, hindi na po siya saklaw ng protective custody privilege ng Senado. Eh natural, wala na sa Senado eh. Hindi na talaga saklaw yan. Kasi nga, naging sobrang sumobra yung sinasabi nilang protective custody dito kay Senator Bato. Kasi nga hinayaan nilang umalis kahit na may kasunduan ng Senado at saka ang NBI about dito kay Senator Bato. Di po ba? Wala na talaga. Hindi na talaga sakop ng protective custody ng Senado si Senator Bato kasi wala na naman nga talaga siya sa Senado. So kung halimbawa po, nasa ilalim siya ng kustodiya ng Senado, kumbaga, hindi ba bahagi ng mandato rin po ng Senate leadership to ensure na ihaharap siya sa korte if need to? Hindi po siya arrested po. Hindi naman arestado si Senator De La Rosa ng Senado. Under protective custody lang po. Ito yung pribilehiyo po na binigay ng Senado kay Senator De La Rosa. Ngayon, kung ayaw na niya mag-avail doon sa privilege, nasa sa kanya po yun. Opo. Pero sir, kung kayo po ay nagkausap nga ni Senator Bato bilang mista, ano po yung mga napag-usapan nyo na pwede nyo pong ibahagi sa amin? Ganito pala mga kababayan, no? Kung titingnan po talaga natin, talagang isang malaking drama lang talaga. Maliwanag pa sa sikat ng araw, etong nangyari dito talaga sa Senado. Kahit pa i-deny ni na Alan Peter Cayetano yan, ang iisipin talaga dyan ng mga kababayang Pilipino po natin, isang malaking drama talaga yan. Kasi unang-una, yung bago nangyari yung mga putukan na yan, di ba may nangyari pang eksena dyan na kung saan itong si Robin Padilla at si Kiko Pangilinan magpapangabot pa. Dahil nga itong si Robin Padilla ay nagdidemand ng sorry galing po kay Kiko Pangilinan. Ngayon mga kababayan, kung iisipin nyo po, hindi kaya sinadya lang talaga ni Robin Padilla yung mga ganong klase ng pangyayari hanggang sa dumating na nga yung point mga kababayan na nung bandang gabi na, gumawa na sila ng paraan para magkaroon talaga ng matinding drama dyan sa Senado at para mawala yung atensyon ng mga media dito po kay Senator Bato de la Rosa. Kasi kung titingnan talaga natin, ang purpose ng mga nangyaring kaguluhan na yan ay para ipuslit talaga etong si Senator Bato. Kasi nakatakas naman talaga etong si Senator Bato, tinulungan pa ni Senator Padilla. Anyway, ituloy pa natin. I wonder kung ano po yung Pero maganda dito, ikinanta ni Aplaska na talagang ang kasama ay si Senator Robin Padilla nung sumakay ng sasakyan hanggang sa lumabas ng Senate premises. So ibig sabihin, ang may kargo ngayon kay Bato ay si Senator Padilla. plano niya ngayon na nakaalis siya dyan sa Senate custody? Marami po kami mga pinag-uusapan, yung mga experience namin bilang kadete. Marami naman po yung mga experience namin bilang official, naging PNP po siya. Yung mga normal na usapan na gano'n. Pero kamusta po ngayon yung security dyan sa Senate after what happened yesterday? Ngayon naman, medyo mapayapa ang situation namin kaya naibaba na namin yung threat level ng Senado back to normal. O ayan, maliwanag ha. Ikinanta ni Aplaska etong si Senator Padilla na kasama daw po ni Senator Bato de la Rosa nung lumabas ng Senate premises. At ngayon mga kababayan, siguro sasabihin ng iba, may kopya ba kayo ng CCTV niyan? 'Di ba? May papakita ba ng Senado yung footage kung saan kasama talaga ni Robin Padilla etong si Senator Bato? So ngayon, mga kababayan, speaking of CCTV, nagbigay na po ng pahayag ito pong si Jinggoy Estrada patungkol po dun sa issue na kung saan ay pinag-usapan ng mga kababayang Pilipino po natin yung video niya na kumakalat na kung saan sinasabi niya na itago daw yung CCTV footage. So ngayon, sabi po dito mga kababayan sa 1PH, itago ninyo yung CCTV. Mariing pinabulaan na ni Senator Jinggoy Estrada ang mga lumalabas na malisyosong interpretasyon sa kanyang naging pahayag matapos ang kaguluhan sa Senado nitong Miyerkules ng gabi May 13. Git ng senador, ang kanyang pahayag ay nangangahulugang isecure o pangalagaan ang footage para magsilbing ebidensya. Sa gitna ng kaguluhan,
agarang ipinag-utos ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-secure ng CCTV footage habang maririnig din sa video ang pagtatanong ni Senator Loren Legarda kung saan nahagip ng CCTV. Ang pangyayari, ang konteksto ng usapan ay malinaw, direkta at walang anumang bahid ng ibang kahulugan, paliwanag niya. Binatikos din ni Estrada ang ilang media outlets at online platforms sa umano'y reckless sensationalism mga kababayan at pagbaluktot sa katotohanan. Dapat kasi mga kababayan, inaayos nila. Kasi unang-una, magkaiba naman talaga ang kahulugan ng itago't pangalagaan. 'Di ba? Magkaiba talaga mga kababayan yan. Kasi ang pagkakasabi niya, ano ba yung pagkakasabi niya? Itago mo yung mga CCTV footage. Yung mga CCTV. Itago mo. Magkaiba yung itago sa i-secure. 'Di ba? Magkaiba yung itago sa ingatan mga kababayan. So anong iisipin dyan na mga kababayang Pilipino po natin? Pero yung maganda dito, at least kahit papaano, niliwanag niya. Ngayon, hindi rin may iwasan na mga kababayang Pilipino po natin na isipin na baka nga naitago na. Kasi nga, hanggang ngayon wala pa silang inilalabas mga kababayan na CCTV footage dahil kung nasa tama talaga ang Senado at wala talagang drama, dapat una pa lang inilabas na po nila para patunayan mga kababayan na wala talagang drama. Katulad nung ginawa nila na paglalabas ng CCTV footage kung saan tumatakbo etong si Senator Bato. Di ba ang bilis nilang inilabas yun? Pero bakit sa mga ganitong klase ng pangyayari, mukha po atang natatagalan ng Senado? Pero anyway, basahin po natin itong quote-unquote na sinabi ni Senator Jinggoy Estrada. Sabi dito, kung pagbabasihan ang real-time footage nakuha matapos ang shooting incident, malinaw na ang aking sinabi ay pagsang-ayon sa naging usapan na i-secure at pangalagaan ng CCTV footage na maaaring magsilbing mahalagang ebidensya. Yan po yung sabi mga kababayan ni Senator Jinggoy Estrada. At dahil nga po dyan, naging usap-usapan yan at talagang pinag-usapan ng marami nating kababayang Pilipino. At yung iba hindi may iwasan na sabihin na nakakahiya ito para po sa Senado mga kababayan. Dahil kung ang pag-uusapan po natin ngayon ay speaking kahihiyan, talagang ito yung isa sa pinakamatinding kahihiyan na nakita po natin na kung saan ayon po dito kay Alejano, ito daw pong si Senator Bato ay naging katawa-tawa daw po at naging pulutan sa mga GC ng PMAers mga kababayan o mga kasamahan niya na nasa sa PMA. So bakit daw mga kababayan? Ito, pakinggan po natin. Sa FM Manila kay PMA alumnus, former Representative Gary Alejano. Mariin itong sinabi na na-degrade umano ang solemnity o kabanalan ng PMA hymn matapos itong maiugnay sa isang personal na issue. Kaya hindi na ito dapat basta lang kantahin kung saan dahil karaniwan lamang itong inaawit sa alumni homecoming at mga formal na pagtitipon at bilang paalala sa mga mandato at sinumpaang tungkulin ng Wait lang, may nag-comment. Sabi dito, Jake, may bago daw Senate coup sa Lunes. Sino kaya babaligtad sa 30 na Judas? Sabi si Kiko daw, iboboto si SP. Okay lang kahit hindi ulit si Tito Sen. Basta bumalik sa kanila. Ang pagkakaalam ko, may 3 daw na babaligtad 3 daw pagkakaalam ko. Pero hindi pa confirm yon mga kababayan. At hindi pa rin naman confirm yung mangyayari sa Lunes. So abangan natin kung ano yung mga mangyayaring kabanata dyan sa Senado. ng mga nagtapos sa akademya. Hindi ito kinakanta kung saan-saan lang. Kaya parang na-degrade yung solemnness at saka meaning ng PMA Alma Mater song. You know, personal na issue niya yan Ang sa amin naman, alam nyo, ito yung trademark dapat ng isang PMAyer Kaya mong sagutin ang consequences ng ginagawa mo. Kung tingin mo na medyo may violation of the law or tawag namin dyan, take life, kung merong konsekwensya na harapin mo. Tama. Dahil dito mga kabrigada, Grabe to, nakakahiya to nangyari kay Senator Bato. 'Di ba? Tama din yung sinabi mga kababayan ni Ombudsman Boying Remulla. Dati kang PNP chief. Bakit hindi ka humarap sa pananagutan? Bakit hindi mo patunayan yung sarili mo? 'Di ba kung wala ka talagang kasalanan, PNP chief ka pero tumatakbo ka sa naging PNP chief ka pero tumatakbo ka sa pananagutan. 'Di ba mga kababayan, nakakahiya po 'yan.
Ngayon, pinagtatawanan daw siya. Sabi po nitong si Alejano. Anyway, tuloy pa natin. Sinabi ni Alejano na para sa ilang PMAers, naging katawa-tawa ang naturang pagkanta ni Bato at nauwi umano sa biruan o pagiging pulutan sa ilang group chats ng mga alumni. Nakaw! Pero kasama rin ako sa iba't ibang group chat ng mga PMAers. I cannot really represent them. Pero ang nakikita ko, nagiging katawa-tawa ngayon si Senator Bato para siyang iyakin na naghahanap ng suporta. Actually, katawa-tawa ang nangyari. Parang crying baby siya na humihingi ng tulong. Nagiging pulutan siya sa group chat tuloy ng mga ibang mga PMAers. O, ayan. Diba? Biruin nyo, naging crying baby daw si Senator Bato. Naging katawa-tawa daw at naging pulutan daw sa mga group chat ng PMAers, mga kababayan. Yan ang nga po ang sinasabi ko. Kasi for the first time in the history ng Pilipinas na ikaw ay naging PNP chief, tapos nung nakakita ka ng arrest warrant na ang magsaserve sa'yo, dalawang babae, bigla kang tumakbo ng mabilis. Tapos nung nadulas ka sa hagdan, nag-imbento ka ng kwento na sinasabi mo na ni-wrestling ka. Doon pa lang sa point na yun, mga kababayan, katawa-tawa na eh. Kasi yung senator na inaasahan natin magsasabi ng katotohanan, lumalabas na fake news peddler pala. Di po ba? So ngayon, ang maliwanag dito mga kababayan, bukod sa naging katawa-tawa, etong si Senator Bato de la Rosa, maliwanag din na tinulungan ni Senator Robin Hood Padilla at inamin naman mismo nitong si Aplaska na tinulungan talaga ni Senator Robin Hood Padilla etong si Senator Bato para makaalis sa Senate premises mga kababayan o para makalabas ng Senado ng ligtas at hindi na mahabol ng mga otoridad. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dyan. Comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo, hingil po sa usapin na yan mga kababayan.